peace talks sa CPP-NPA bubuhayin ulit ng Marcos administration? I don't think so. I don't think meron hong ganyan magiging ganap dito sa Marcos administration. Pero mga kutsero, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lamang. Pero bago ho yan, mag-shoutout po muna tayong muli sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas na inyong mga remittances nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account at ilagay nyo yung bank account details, at pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops sa Pilipinas. At kapag kayo ay ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit na pwede nyo ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, game. Nagulat ako sa balita na to ni Daily Tribune, o yung parang, di ko alam kung Daily Tribune, parang ano to, tabloid ng Daily Tribune. Parang ito yung tabloid ng Daily Tribune, guys. Ito yung ano to libre daw to kasama ng Daily Tribune pag binili mo siya. Ayan, game. Ito yung balita. Ayan. Sabi, pinatay na Philippine government peace talks sa CPP, NPA, NDF bubuhayin? What? Pasabog yan, guys. Hindi natin alam na mangyayari yan. Pero may feeling ako na may misunderstand. Etong si Daily Tribune. Let's see ha. Pero basahin muna natin yung balita. Ito po ang sinabi ng Daily Tribune. May pag-asa na ang inaasam na maghari ang kapayapaan sa Pilipinas. Gusto naman natin yan, mga kutsero. Kaso nga lang, syempre, peace talks, ibang usapan yan. Ang sabi, kinumpirma ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, formerly Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, o OPAPRO na lang para madali, Secretary Carlito Galvez Jr. na bubuhayin ng Administrasyon Marcos Jr. ang ilang beses nang naunsyaming peace talks sa CPP, NPA, NDF. Totoo ba yan? Talaga? National peace talks ha? National peace talks? I don't think they will do this. Pero tingnan natin mo itong balita. Ang sabi, sa panayam ng Jared Tirada kay Galvez Kamakalawa, sinabi niya na ang tagubilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay matuldukan bago matapos ang kanyang administrasyon sa 2028 ang mga armadong tunggalian na nagsimula sa panahon ng kanyang ama na si dating Presidente Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Gustaan niya ni Marcos Jr. na maghari na ang kapayapaan upang mawalan ng hadlang ang inaasam na kaunlaran ng bansa. Kung paano isasakatuparan ng naturang layunin sa pamamagitan ng political settlement, lilinawin nito ni Galvez paglabas ng Presidential Proclamation kaugnay sa usapin. Okay, so mukhang mali yata ng pagkakaintindi dito si Daily Tribune. Okay, pero tapusin natin yung basa sa balita. Bilang panimula ay maglalabas ng Presidential Proclamation anumang araw ngayong linggo si Marcos Jr. na magkakaloob ng amnesty sa mga miyembro ng MNLF, CPP, NPA, NDF, Revolutionaryo Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayaw Brigade, at Cordillera Bodong Administration and Cordillera People's Liberation Army. Yan. Dami pala. Akala ko dalawa lang. Dami pala nila. Okay. So, apparently, ang interpretation dito ni Daily Tribune, bubuhayin ang National Peace Talks. Yun ang interpretation ni Daily Tribune. Kaya mga kutsero, itong si Daily Tribune, itong sinabi, no? Kinuhaan ng opinion si Baba. Si Babalu. Ayan, no? Si Babalu.
na si Renato Reyes. Nato Reyes, no, ng Bayan. Tama, Bayan to eh. Bagong alyansang makabayan. Yan yung Bayan. Sabi, mainam kung matutuloy upang magkaroon ng kalutasan ang ugat ng armadong tunggalian sa bansa. Sana ay maalis na ang mga balakid sa resumption at sana magtuon sa socio-economic reforms at hindi ang pagpapasuko sa mga revolusyonaryo. Yun. So, syempre, happy ang mga taong katulad ni Renato Reyes sa ganitong balita. Happy sila dyan. Kasi alam nyo mga kotsero, syempre kapag peace talks, may ceasefire. Pag may ceasefire, makakapag-recruit sila ulit. Kapag nakapag-recruit sila ulit, bobombahin na naman nila ang iba't ibang lugar. Yon, ganyan ang nagaganap dyan. So, matagal na hong binisto yan ng NTF-ELCAC na ganyan ang diskarte nila pagdating sa peace talks, di ba? Nung panahon pa ni Digong, di ba, sinasabi na ng NTF-ELCAC, sila Ka Eric, sila former Yusek Badoy, sinasabi na nila na kapag meron peace talks, ano lang yan, what do you call this? Pagbabalat kayo lang yan. Oh, yun ang sinasabi. Bolahan lang yan. Ginagamit ng NPA ang peace talks para makakuha ng ceasefire. Kapag nakapag-ceasefire, mag-uumpisa silang mag-recruitment ulit. Titindihan nila lalo ang recruitment. Ganon. Pero kaya mga kotsero, ako naniniwala ako na parang mali ang pagkakaintindi dito ni Daily Tribune. Bakit? Kasi po mga kotsero, this year lang din, itong July lang, naglabas na ho ang statement ng OPAPRO ni Secretary Galvez na ipagpapatuloy daw ng Marcos administration, Marcos admin committed to sustaining peace gains. Ibig sabihin, ipagpapatuloy ng Marcos administration ang mga naipanalo na ng NTF-ELCAC nung panahon ni FPRRD. At hindi ho kasama doon ang National Peace Talks. Wala ho. Ano ho ang meron during that time? Localized peace talks. Yun po ang meron nun. Local peace talks. O, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yun eh. MILF yan. O, hindi, Bangsamoro yan, iba yan. Mindanao State Union, MNLF yan. Okay, Petroleum Service sa ano yan, BARM yan, sa BARM. Ito, Local Peace Engagement. Ano hong balita? July 12 ho ito of this year. Sinabi po ni Secretary Galvez na ganire, to finally put an end to the decades-long communist insurgency in the country, Galvez said the government is implementing a revitalized local peace engagement initiative. Hindi ho peace talks. As well as a transformational program for former rebels. Anong gagawin? The strength of the LPE primarily lies in its community-based, community-driven approach wherein all members of the community, particularly local government units, and the residents themselves are actively involved in the peace-building process. Yun po yun. Hindi po ito national peace talks. Hindi ho. Ito ho, mga kotsero, ay local. Sa LGU po na usapan. Hindi ho ito peace talks. Hindi ho. Iba ho siya. So, I have a feeling na mali ang pagkaka-interpret ng Daily Tribune dito. I don't think nabubuhayin ang national peace talks. Pero, kasi meron ng mga statements previously tungkol sa local peace engagement. Or, this one. Sort of peace talk siya, pero it is actually an offer of amnesty.
ino-offera ng amnesty. Tapos tutulungan magnegosyo. Ayun, yun ang ginagawa dyan. Yan. Ito rin po yung sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang second SONA. Ayan, pagpapasuko ng mga rebelde. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, through community development and livelihood programs, the Barangay Development and Enhanced Comprehensive Local Integration Programs have been effective in addressing the root cause of conflict in the countryside. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees. And I ask Congress to support us in this endeavor. Yun po ang sinasabi dito ni Secretary Galvez. I have a feeling talaga na mali ang pagkaka-interpret ng Daily Tribune dito. Hindi po ito peace talks. Tapos kumuha pa kayo ng opinion ni Renato Reyes. Isa pa yung aanga-anga. Isa pa yan. Bakit po importante ang peace talks, mga kutser? Ang peace talks. Ang local peace engagement. Bakit po napaka-importante ang local peace engagement? Kasi po, sa pamamagitan nito, mga kutsero, ay nabibigyan ng panahon na pagbibigyan ang mapayapang pagsuko ng mga rebelde. Tulad na lang na ito. Ay, my goodness. Grabe to. Very, very recent. Fresh na pagsuko. Sumuko raw sa militar at hindi totoong dinukot ang dalawang environmental activist sa Bataan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nasaan na ba ang mga environmental activists na sina Jed Tamano at Junila Castro? September 2 nang maglaho silang parang bula. Program coordinator si Jed ng Church Community Partnership na Turn the Tide Now. Habang community volunteer naman si Junila ng grupong Akap Ka Manila Bay na tutol sa Manila Bay Reclamation Project. Sabi ng Anak Bayan at iba pang grupong kinabibilangan ng dalawa, dinukot umano sila ng mga armadong lalaki habang naghahanda sa isang relief operation sa Orion, Bataan. Naiwan pa ni Tamano. Sino nagsabi? Anak Bayan tsaka Karapatan. Ayan, si Karapatan. Sila nagsabi. Yan. Sila. Sino ba yan si Karapatan? Kagrupo yan ng CPP, NPA, NDF . Magkakasama yan . Saka si Anak Bayan. Si Anak Bayan, ano yun? Di ba NDF yun? CPP, NPA, NDF din. Tamano at Castro ang kanilang tsinelas. Pero iba ang kwento ng mga otoridad. Hindi raw dinukot ang dalawa kung di nagpunta lang sa Guagua, Pampanga kasama ang tinatawag nilang ate. Ito'y para magpatulong na kumalas sa kanilang kinabibilangang grupo sa Orion. May mga dinidivulge silang information kay ate. Gusto na rin putulin ng komunikasyon kung sino man yung contact nila rin sa grupong kinabibilangan nila sa Orion. Mula sa Pampanga, bumiyaheng pabulakan sina Tamano at Castro para sumuko sa Philippine Army 70th Infantry Battalion. Nagkala po kami dun sa masa na may kapila sa Alino. Hindi parang pagpatulong ng mga Dahil sa nangyari, nadadamay ang nag-iisang youth environment group sa Bataan na Young Bataeños for Environmental Advocacy Network. Itinanggi naman ng grupo na miyembro nila sina Tamano at Castro. Pati ang anti-reclamation group na Manila Bay para sa Tao Network Bataan, nilinaw na hindi konektado sa kanila ang dalawa. News 5, ba't yung siningit yung ibang grupo hindi naman kasama sa usapan yung ibang grupo? Alam naman ng mga tao kung anong grupo to. Anak Bayan nga di ba? Tsaka meron silang advocacy group daw dyan na environmental advocacy group. Yun pala, ginawa yung, Diyos ko, dinala sa bundok yung mga bata. Kawawa naman. Ultimo mga mangingisda na paghihinalaan na rin daw. May iba din kaming mga mangingisda na very recent ay tinatanong, dinadalaw ng mga local PNPs natin, investigators, nag-iimbestiga kung ano yung kaugnayan. Pinabulaanan naman ng National Security Council na environmentalist ang dalawa.
Dito po makikita yung galing ng kanilang propaganda at yung elaborate hoax. Dinigit nila sa Manila Bay Reclamation. Kasi mainit ang issue ng Manila Bay Reclamation dahil ipinatigil ng ating Pangulo. Ginawa silang environmentalist kuno. Hindi sila environmentalist. Organizers sila ng kaliwa. Nakausap na rin ng Commission on Human Rights sina Castro at Tamano. Sa kabila ng sinasabing pag-surrender, duda pa rin ang ilang progresibong grupo na hindi dinukot sina Tamano at Castro. Ayon sa pulisya, nasa safe house na ang dalawa at nabibisita ng kanilang mga magulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainy. O see? Duda pa rin daw na hindi dinukot yung mga bata. Pero, sinong kasama ng mga bata? Ngayon, yung mga magulang nila. Tapos gusto niya ng peace talks, national peace talks. Hindi mangyayari yun. Mandurugas kayo eh. Eto, ginawa kasi nilang napakalaking issue yan, no? Yung tungkol dyan kay Jonila Castro tsaka Jed Tamano. Ang laking issue niyan. Eto yun, no? Community volunteers daw sila ng ACAPCA Manila Bay. At tapos Alliance for the Defense of Livelihood, Housing and Environment in Manila Bay. Yan daw ang grupo nila. Tapos meron pang Turn the Tide Now, sabi. Okay, ganun daw ang drama. Pero hindi pala. Dinala pala sa bundok, ginawang community organizers ng CPP, NPA, NDF. Grabe. Bata pa talaga eh. Bata pa talaga yung kinuha niya eh, no? Kaya nga itong statement ng NTF-ELCAC or National Security Council pala, sorry. 2 missing environmentalists safe and not abducted. Sabi, contrary to reports of abduction, Malaya said they left the movement. Hindi totoo na abducted itong dalawa. They are not environmentalists. They were organizers ng kaliwa, referring to their involvement in local communist front groups, organizations such as Kabataan and Karapatan. Organizer pala ng mga komunistang terorista. May sworn statements pa sila, oh. These sworn statements were not obtained in the presence of soldiers or police, but were taken with the participation of lawyers from the PAO and representatives from the CHR. CHR, ano nang nangyayari sa inyo? Anong gagawin nyo dito? Hindi pa rin ba kayo magsasalita tungkol sa CPP, NPA, NDF? Ganun pa rin kayo dyan? My goodness. Malaya also raised concerns about fundraising efforts through GCash or Paymaya. Diyos ko, nag-fundraising pa raw para kunyari hanapin daw itong dalawang bata. He described this as a scam and called upon the Communist Front organizations responsible for these efforts to return the collected funds or allocate them to Tamano, Castro, or their families who have suffered due to false narratives. Kakasuhan din daw ng DOJ yung mga nagmi-mislead sa publiko. Nag-fundraising pa kayo? Para maghanap kunyari ng na-abduct, yun pala, sumuko. Tigas din ang mukha eh. Tapos, di ba, ipagtatanggol ng mga taong katulad ni Franz Castro ang tawag dito. Hindi pala ipagtatanggol. Lalabanan ng mga taong katulad ni Franz Castro ang BP Sara Duterte dahil marami dong confidential funds, etc. Yung confidential funds kasi sa inyo gagamitin, kalabanan kayong lahat. Di ba? Yung isang dyan, senadora dyan. Kailangan hindi natin iniispiyahan ng mga bata. Hindi naman yung batang iniispiya eh. Ang iniispiya yung mga recruiter ng mga NPA. Shoutout kay Rizzo Ontiveros.
Yung gigil na gigil sa confidential funds, mukhang may pinoprotektahan. Anyway. Ay, ano ba yan? So yun mga kochero, I don't think magkakaroon ng National Peace Talks or GPH Peace Talks. Kasi alam nyo, or GRP pala. GRP, CPP, NPA, parang walang ganon na mangyayari. Kasi alam nyo mga kochero, si Secretary Galvez, alam na niya ng drama ng CPP, NPA, NDF. Diba? Panahon pa ni Digong yan eh. Kasama na sa NTF-ELCA kaya panahon pa ni Digong. Diba? So I doubt na magkakaroon ng ganong effort. I doubt. At saka alam ni PBBM yan, marami magagalit. Marami magagalit sa kanya kapag tinuloy niya yan. Kapag nagkaroon talaga ng peace talks, alam ni Presidente yan, magagalit sa kanya taong bayan. So, I doubt na gagawin niya yan na peace talks. As in, tulad nung dati na may ceasefire, etc., etc. I'm more inclined to believe na misinterpret ni Daily Tribune yung peace talks, yung salitang peace talks. I think what they meant is etong local peace engagement initiative. I think ito yung ibig sabihin ni Secretary Galvez. Na misinterpret lang ni Daily Tribune. So, Daily Tribune, baka naman next time mas magandang wag kumlikbait. Kasi hindi naman kayo vloggers dyaryo kayo. Wag kayo kumlikbait kasi hindi bagay. Hindi kayo vloggers. Dyaryo kayo. Di ba nga, sabi ni Tulpo, kayo lang daw nagsasabi ng totoo. Anyway. Kaya yan mga kochero. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At ako po yung nagagalak na buong-buo pong suporta nyo sa atin. No? At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Pa-follow po ang ating Facebook page. And I'll see you in our next Coach Jared Learn! Bye everyone. See you next time. Bye.